Student yung bawat pag-grade. Ako naman si Mama Lisa. 29 years na ako nagtuturo. 17 years na ako dito sa Philippines. Ang tinuturo ko dahil departmentalized kami, 6 subjects. English, Filipino, AP, ESP, PLE, at MAPE. Ano yung first question? Ano po yung mga challenge na na-encounter nyo patungkol sa behavior po ng mga estudyante? Sa behavior ng mga bata, yung kanilang pagiging immaturity. Yung immature. Kasi kahit na may bisita, gusto nila nakahalubilo din sila. Yun yung pagiging immature nila. Paano nyo po siya na-overcome? Pinagsasabihan ko na lang sila kasi bilang isang guro, kailangan ipakita namin sa kanila yung pagmamahal namin. Dapat iintindihin namin silang mabuti. Paano nyo po natitiyak yung seguridad, safetyness ng mga estudyante sa loob ng classroom? Sa loob ng classroom kasi every time kapag recess namin, kahit tinitingnan namin yung seguridad nila sa kaligtasan nila, dahil supervised recess kami, tinitingnan namin sila, tapos hindi pwede na nagkakatong classes, hindi pwede na wala sila dito sa loob ng classroom. Every time nalalabas sila ng classroom, kailangan nagpapaalam sila kung sila ay may gagawin sa labas. Kailangan nakatutok kami, nakatutok ako bilang advisor, nakatutok ako sa kanila dahil para rin sa kanila yun. Ano lang po ma'am? Thank you so much. My name is Rosan M. Sardamus. Student ako sa PLI. So magtatanong lang po ako ng mga questions. I am Giselle Holiganga. I'm teaching here at the Philippine Central School. I am teaching all subjects and I have been in teaching for 8 years already. Ano po yung mga challenges na na-encounter niyo po sa pagtuturo sa mga behavior po ng estudyante? Actually, honestly speaking, sa ngayon, talagang iba na yung behavior ng mga bata. Super active na sila. Hindi na sila, yung attention span nila, very short na. Yun yung number 1 na problem na na-encounter. Paano niyo po siya na-overcome? Nagpo-provide ako ng mga activities na wherein yung pagiging active nila magagamit nila. Nalaro sila, at the same time, meron silang natututunan, meron silang learning. Paano niyo po natitiyak yung seguridad ng safetyness po nila dito sa school or sa classroom, sa loob po ng classroom? I make sure na at the beginning of the school year, nag-i-impose ako ng rules and regulations na susundin nila para maging safe sila, para hindi sila ma-disgrasya, something like that. And then, nag-i-firm ako doon. Sa mga sumusunod, nagbibigay ako ng reward, and then sa mga nakakaligtaang sumunod, nagbibigay ako ng punishment na hindi naman yung super punishment. So, ako naman si Ma'am Maylene Torres Ina. I am teaching 6 years in service. Dito din sa Talumpong National High School, pero hindi ako taga dito. Ang subject na itinuturo ko as of now is yung PBL, which is the Cookery and Food and Beverage Services, Bread and Pastry. At meron pang ibang subject tulad ng Pilipino sa Pilindarang at yung Hope. Yun. Ano po yung mga challenge na na-encounter niyo po patungkol sa behavior ng mga student sa pagtuturo? Okay, during lessons, pag nagtuturo, syempre, nandiyan yung mga estudyante yung nagsiselfone, may nagkukwentuhan, hindi maiwasan namin parang inaantok. O kaya, out of nowhere, bigla na lang magtatanong, minsan hindi naman
yung makukulit, as in makulit. Kahit, although senior high school na sila, pero yung makulitan ng level nila, minsan parang bumababa, parang nasa junior pa rin. Or siguro nag-a-adjust pa rin sila hanggang sa ngayon. Hanggang naman. Paano nyo po siya na-overcome? Yung mga challenge? Siyempre, pagka meron tayong estudyante maingay, makulit, hindi maiwasan yung mapagalitan. Yun naman yung pinaka-unang-unang ginagawa ng naiinis na teacher sa mga estudyanteng nagbubulungan. Yung habang nagsasalita ka, nagsasalita din sila. Parang gusto nila sila yung maupo dun sa harap, ikaw yung maupo dito sa kanilang kinaupuan. Pero hindi naman talaga maiiwasan yan kahit saan. Elementary, junior, kahit nga even sa college, di ba, minsan may mga estudyante talaga na hindi mapigilan yung debate, parang gano'n. Pero, okay naman kasi pag sinaway mo, nakikinig naman. Siguro after 10 minutes, kaya na naman sila. Parang kumbaga sa kuwan, sakit na ng estudyante talaga yung habang nagsasalita si teacher, nagsasalita din siya. Basta wag lang kakalimutan na hindi sila papansinin, parang gano'n. Kasi masasabi sila na gano'n na lang yung gagawin nila. Paano nyo po natitiyak yung seguridad ng inyong mag-aaral? Yung sample nila, safe kids dito sa school. Safe. Oo, safety mo. Siyempre, dapat kung halimbawa sa isang classroom, meron kasi dyan na yung mga pinto talaga, lalo na sa mga boys, ano? Dapat nasisiguro na halimbawa na bibiroan sila na make sure na wala silang hawak na mga yung para yung matutulis, yung hindi mo maiisip bigla na lang na itugsok niya din sa yung katabi niya. Dapat aware yung teacher dun sa mga ganun. Tapos kapag halimbawa parang minsan kasi may biroan na napupunta na sa seryoso, nag-away na pala sila. Tapos kapag halimbawa may time na aalis yung teacher, halimbawa hindi naman kasi naiiwasan ng mayroong emergency, dapat si teacher hanap siya ng kasamahan niyang isang guro para magbabantay sa kanila. Hindi kasi pwedeng ngayong time na to, hindi pwedeng naiiwanan lang yung mga estudyante. Minsan din, depende sa estudyante. Yung mga estudyante kasi responsible na kahit wala si teacher, nagagawa yung mga sit works na iniiwanan. Pero meron din kasi mga bata na kailangan talaga ng bantay. Kaya yun, dapat kung halimbawa wala si teacher, hahanap siya na parang magre-relieve din sa klase niya. Ano po yung mga pamamaraan ninyo Pag naman sa seguridad mo? ay halimbawa, yun nga, dapat aware yung teacher kung may mga hawak kasi na yung mga parang nakakasakit dun sa kaklase niya. Nagkakaroon kami dito na yung parang surprise na ini-inspect yung mga bag ng mga estudyante. Pero hindi naman yung sa pilitan. Siyempre, tinatanong yun sa mga estudyante na sila yung mag-o-open yung kanilang mga bag, hindi si teacher. Yung mga kapwa estudyante, titignan yung mga gamit na nandun sa loob na bag ng mga estudyante. Tapos yun nga, pagka halimbawa, alam mo na yung dalawa, magkatabi ng estudyante ay pares makulit, dapat talaga sila ay maghihiwalay para hindi magkaroon ng chance na sila ay mag-away. Minsan kasi sa oras ng klase, nung nagbibiroan, lalo na yung mga nasa part ng likod, hindi kasi yun masyadong nakikita. Yun, dapat pag hindi nakita ng ganun teacher, automatic or mas mabilis yung kumilos, pag-iwalay na sana yung mga estudyante. Sa mga dito naman sa senior, halos madalang naman na yung mga balutis kasi nga, yun, mga pinagdalaga na sila. Sige, thank you po sa time.
Good morning, sir. Ako po si Rosan, student po sa CLSU. Naging student niyo po ng BU. Good morning. So, good morning po. I am Martin Estero Calderon. So, teacher 1 po from Talugtog National High School. So, currently, ako po ay nasa pang-7 taon na ng aking pagtuturo. I spent 2 years in a private school and 5 years po dito po as teacher 1 po sa Department of Education. So, ang tinuturo ko po ay math po. Ayan. So, dun sa mga challenges, anak, madami naman talagang challenges. As teacher, madami tayong mga nai-encounter na challenges. Actually, everyday, ang daming mga challenges, lalo na sa behavior ng mga bata. Kasi nga yung mga bata, they're very aggressive. Kasi alam ko, sabi ko nga, alam nila na parang may child protection policy. So, alam nila na parang bawal silang saktan. Kaya parang nagagawa nila, parang free sila para gawin lahat ng mga bagay na gusto nila. Although, syempre, as teachers, kailangan pa din natin maging talagang yung mga rules natin sa klase dapat lagi natin ginamit. Umpisa pa lang alam na dapat nila yun para natatakot din sila. So, yung mga challenges naman, madali lang natin na-overcome, nakakapag-adjust naman tayo kasi alam, pinag-aralan naman natin yan kung paano natin i-handle yung iba't ibang ugali ng mga estudyante. Dapat alam natin kung paano natin ma-overcome. At hindi tayo nagpapatinag pa din sa ating mga estudyante. Kailangan manatili pa din yung manatili pa din yung pagiging natin. Siyempre, dapat teacher tayo, student sila. Hindi natin sila minamaliit, pero kailangan maramdaman pa din nila na tayo pa din yung may authority doon sa klase na yun. Ayan. So, sa kaligtasan naman nila, ganyan. Siyempre, sa school naman, di ba, naman tayo, sa gate pa lang talagang safe na yan, na-check na din lahat ng mga bata. So, hindi naman nakakapagdala ng mga ng mga materials, ng mga matatalim na bagay na pwedeng makasakit pa sa mga klase nila. At saka lagi kong sinasabi sa mga estudyante kung hindi na sila bata, hindi na sila dapat nagtatakbuhan, nagkakaladyan. Kasi usually yun na may mga nagiging problema ng mga bata, sobrang delikot. Kaya sabi ko nga, yung mga rules and regulations natin dapat na-open natin sa umpisa pa lang ng klase. At sinasama natin sila sa paggawa ng mga rules and regulations para aware sila kung ano yung mga dapat nilang sundin sa loob ng klase. Para din makaiwas tayo din sa mga problema na katulad nila. Ayan. So, madami tayong mga ako as teacher, ang dami kong mga ginagawang mga paraan para matiyak yung seguridad ng mga bata. Ngayon lang, hindi ko lang masyadong na-practice ngayong taon kasi hindi ako advisor. Pero, as subject teacher, sabi ko nga sa inyo, umpisa pa lang talagang binabanggit ko na lahat ng mga bagay na gusto kong maging ugali nila sa loob ng klase, ano yung mga gusto ko, ano yung mga ayoko. Tinatanong ko din naman sila kung ano yung mga gusto nilang idagdag pa dun sa mga rules and regulations. Yeah. Tapos inaalam ko talaga, personally inaalam ko yung background ng mga bata, lalong-lalo na yung mga batang may mga kakaibang behavior. Kasi minsan may mga pinanggagalingan lang din sila, diba? Parang, yes, baka may family problem lang sila, or kulang lang sila sa guidance. Kasi minsan yung mga kulang sa kanila, dapat as teachers, tayo na yung magtulong. Ayun. Thank you, sir. May isa pa, sir. Yung subject po natin na po. Ayan, so currently ngayon ang tinuturo ko ay MAPE. Kasi graduate ako sa CLSU na ang course ko ay BSN is MAPE Music. Thank you so much po sa time, sir. Thank you din.